Purihin ng Panginoong Diyos sa mensahe sa awit na ating napakinggan. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikatlong gabi na ng ating pag-aaral. At salamat sa Diyos at patuloy tayong binibigyan ng malakas na pangangatawan. Sa kabila ng ating kapaguran sa maghapon, narito ho tayo. At ganoon din sa lahat ng nanonood, live streaming. Ito ay pangatlong gabi na ng ating End Time Bible Prophecies Seminar. Ito po ay gagawin natin sa loob ng 13 gabi o 12 gabi at isang araw. Yung 13 po ay tanghali po yon. So sundan niyo po ang amin hong ginagawang pag-aaral na ito at para po sa ating lahat. At ito po ay magbubukas sa atin ng panibagong pananaw at isipan patungkol po sa perspektibo ng banal na kasulatan. Noong unang gabi ng ating pag-aaral, ito po ay patungkol doon sa time of the end or end time from Babylon. Yung timeline ay binigay na ng Diyos sa Babylonia pa lang. Yung mapa kung gaano ang itatakbo o haba ng ating panahon from 6th century BC, sinabi na ng Diyos mula sa Babylonia. Yung mga succeeding kingdoms from Babylon, Medo-Persia, Greece, Rome, divided Rome or divided Europe. And then, ang divided Europe or Rome, divided Rome ay nabubuhay na tayo sa kapanahunang ito, sa Western Europe na tinatawag sa ating modernong kapanahunan. And then darating yung bato na kumakatawan kay Kristo. Kagabi ang ating tinalakay ay the cause of human suffering. Human sufferings, yung pagdurusa ng tao, sinong may gawa? Yun pala ay ang dyablo sapagkat nais niyang hadlangan tayo na salubungin ang kaharian na parating. Yun po ang kaharian ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayong gabi naman, ang ating pag-uusapan ay magkadugtong pa rin itong paksa. At itong paksain pong ito ay, sasabihin ko na, maselan. Maselan po ang ating paksang pag-uusapan sa gabing ito. At nais ko pong ipabatid sa lahat ng ating mga nanonood at nakikinig sa iba't ibang pananampalataya na ito pong ginagawa nating pag-aaral ay objective Bible study. Hindi po ito subjective na nakabase sa feelings or emotion. Pag sinabi po kasing objective, nandito po yung mga evidences, facts, yung mga katunayan kung bakit natin sinasabi ang isang bagay patungkol po sa propesiya. So nakabatay po tayo dito sa evidences. Ang pag-aaral po natin ay walang kinalaman sa mga personalidad ng tao. Ang purpose po natin ay pag-aaral primarily, objectively ng banal na kasulatan. Ang atin hong title, Sino ang Antikristo? May mga nag-iisip po kung ano ang Antikristo. May mga paunang kaalaman na ang maraming mga tao. Nag-iisip sila na ang Antikristo ay isang pangit at malupit na individual o isang being. Ang isipan ng iba, ang Antikristo ay isang malupit na individual na wala pa sa panahong ito. Mayroong tatlong uri ng interpretation regarding sa Antichrist. Ang una ay preterist school of interpretation, ang ikalawa ay futurist school of interpretation, at ang ikatlo ay historicist or historical school of interpretation. Pag sinabing preterist, ang understanding nila patungkol sa Antichrist ay tapos na. Matagal nang nangyari yung Antichrist. Panahon pa ni Nero at panahon pa ni Antiochus Epiphanes na isang Syrian king for about 2nd century BC. At yung futurist school of interpretation naman, ang kanilang interpretation, at ito po ang popular na interpretation ngayon sa sangkakristyanuhan, in particular sa mga evangelicals. Ang Antikristo daw ay sa future pa. Meaning to say, wala pa sa ngayon. Ang historical school of interpretation ay nakabatay sa pangyayari sa kasaysayan. Base sa ebidensya kung ang Antikristo ay nandito na, tapos na, o parating pa lang. So ang tanong din natin, sino ang Antikristo? Marami hong iba't ibang isipan patungkol sa katanungang ito at maraming kapaliwanagan. Pero ang ating titingnan lamang ay kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan.
Sola Scriptura. Yan po yung pinaka-slogan ng Protestantism. Kung ano ang sinasabi ng Biblia at hindi kung ano ang sinasabi ng tao lamang. Meron pong ibinigay na definition ng salitang Antichrist or anti. Mula sa Strong's Exhaustive Concordance, ang isa sa kahulugan ng anti, instead or because of, in the room of, or be, often used in composition to denote contrast, requital, substitution, correspondence, etc. So sa madaling salita, pag sinabi palang anti, hindi agad nangangahulugang kalaban. Ulitin ko po. Pag sinabing anti, hindi agad nangangahulugang kalaban. Ang isa pang kahulugan ng salitang anti, it means substitution, kapalit, or kahalili. So maliwanag po, hindi pag sinabing anti ay kalaban agad, kundi kapalit, substitutions, contrast, or requital. Ngayon, ang atin nung pag-uusapan sa gabing ito ay may kinalaman sa aklat ni Daniel. Ang kapitulo naman ay 7. Noong ating unang gabi, ang ating tinalakay ay Daniel chapter 2. Sa chapter 2, makita natin yung great image na kumakatawan sa successive kingdoms from Babylon after the divided Rome. Ano naman kaya ang may kinalaman dito sa Daniel chapter 7? Anong kinalaman yan sa Antikristo na ating pag-uusapan? Sabi po rito sa verse 1, nang unang taon ni Belshazzar na hari sa Babylonia ay nagtaglay si Daniel ng isang panaginip at mga pangitain ng kanyang ulo sa kanyang higaan. Sa Daniel chapter 2, ang nanaginip ay ang haring Nebuchadnezzar or Nabucodonosor. Sa Daniel chapter 7, ang nanaginip naman dito o nagtaglay ng vision or pangitain ay si Daniel na lingkod ng Diyos. Nang magkagayoy kanyang isinulat ang panaginip at isinaysay ang kabuuan ng mga bagay. Si Daniel ay nagsalita at nagsabi, may nakita ako sa aking pangitain sa kinagabihan. At narito, ang 4 na hangin ng langit ay nagsisihip sa malaking dagat. At 4 na malaking hayop na magkakaiba ay nagsiahon mula sa dagat. Ang unay gaya ng leon at may mga pakpak ng agila. Aking minasdan hanggang sa ang mga pakpak niya ay nahugot. In verse 4, at ito'y nataas mula sa lupa at pinatayo sa 2 paa na gaya ng isang tao at puso ng tao ang nabigay sa kanya. At narito ang ibang hayop na ikalawa na gaya ng isang oso at lumitaw sa isang tagiliran at 3 tadyang ang nasa kanyang bibig sa pagitan ng kanyang mga ngipin. At sinabi ng mga ito ang ganito sa kanya, bumangon ka, manakmal ka ng maraming laman. Pagkatapos nito tumingin ako at narito ang iba, gaya ng isang leopardo na mayroon sa likod niya o na 4 na pakpak ng ibon. Ang hayop ay mayroon din namang 4 na ulo at binigyan siya ng kapangyarihan. Pagkatapos nito'y, sabi sa verse 7, may nakita ako sa pangitain sa gabi at narito ang ika-4 na hayop, kakilakilabot at makapangyarihan at totoong malakas. At may malaking mga ngiping bakal na nanakmal at lumuluray at niyuyurakan ng kanyang mga paa ang nalabi. At kaiba sa lahat na hayop na una sa kanya, siya'y may 10 sungay. Aking pinagdili-dili ang mga sungay at narito, sumibol sa gitna ng mga yaon. Ang ibang sungay, isang munti. Nasa harap niyaoy 3 sa mga unang sungay ay nabunot sa mga ugat. At narito, sa sungay na ito ay may mga mata na parang mga mata ng tao at isang bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay. Yun po ibinasa natin mula sa talatang 1 hanggang 8. Yun po yung nakita ni Daniel sa kanyang pangitain, sa vision na binigay sa kanya. May 4 na hayop na umaahon sa dagat. At nakita ni Daniel 4 na hangin na humihip sa malaking dagat. Ang 4 na ito na hayop na umahon sa dagat magkakaiba. Una, gaya ng leon. May mga pakpak siya ng agila.
Ikalawa ay tulad sa oso. Tapos yung oso may 3 ribs or tadyang kagat-kagat sa kanyang bibig. Sunod, yung pangatlo, isang katulad ng leopardo, pero 4 yung pakpak, 4 din yung ulo. At yung ika-4 na hayop ay nondescript beast. Meaning, wala siyang description. Kagaya ng una, leon, oso, leopardo. Ang ika-4, nondescript. Walang mailapat si Daniel na larawan patungkol sa ika-4 na ito. Kakilakilabot. May mga malalaking ngiping bakal, nananakmal, lumalamuray. Meron pa siyang 10 sungay. Pagkatapos nun, habang pinagmamasdan ni Daniel, itong ika-4 na hayop na kaiba sa lahat, doon sa 10 sungay, may tumubo na isang munti, little horn. At doon sa pagtubo ng little horn, bumagsak yung 3 sungay. So ngayon, sabi nga natin, sa prinsipyo ng Protestantism, sola scriptura, let the Bible interprets itself. Mga symbolism ang ginamit at ang magpapaliwanag ng symbol ay ang Biblia mismo at hindi ang tao, lalong hindi si Brother Melvin. Ang Biblia ang magpapaliwanag ng mga simbol. Ano-ano nga uli yung nakita? Isa-isahin natin. 4 na hangin, malaking dagat, 4 na malaking hayop. Ano ang ibig sabihin ng 4 na hangin sa Biblia? Hindi ko kayo tatakbo sa mga internet at magdidecode kayo ng mga code na tinatawag. Walang ganun sa Biblia. Sa Biblia, siya mismo ang magsasabi kung ano yung mga symbol na kanyang ginamit. Yan ho dapat nating maintindihan bilang mga Bible students sa pag-aaral na ito. Ano ang ibig sabihin ng hangin sa Bible prophecy? Ito pong pag pinag-aaralan natin, Bible prophecy. Anong ibig sabihin ng hangin? Pansinin niyo po ang sinabi ng propetang Jeremias sa 4:11. Sa panahong yaon ay sasabihin sa bayang ito at sa Jerusalem, isang mainit na hangin na mula sa mga luwal ng kaitaasan sa ilang ay dumating sa anak ng aking bayan, hindi upang sumimoy o maglinis man. Ito po'y prophecy na mangyayari sa Jerusalem. Isang mainit na hangin darating sa kanila. Ang hangin supposedly ay magre-refresh. Magbibigay sa atin ng relaxation. Siya ay sisimoy, pero kaiba ang hangin na ito. Ang sabi ni Jeremias, hindi upang sumimoy o maglinis man. Anong klaseng hangin ito? Isang malakas na hangin, sabi sa verse 12, na mula sa mga ito ay darating sa akin. Ngayoy, magsasalita naman ako ng mga kahatulan laban sa kanila. Verse 19, ang hirap ko, ako'y nagdaramdam sa aking puso. Ang dibdib ko ay kakaba-kaba. Hindi ako matahimik sapagkat iyong narinig, o kaluluwa ko, ang tunog ng pakakak, ang hudyat ng, anong sabi diyan? Pakikipagdigma. So ang hangin pala sa Bible prophecy ay kumakatawan saan? Digmaan o kaguluhan. So yung nakita ni Daniel sa pangitay na 4 na hangin nahihip sa dagat ay kumakatawan sa digmaan, kaguluhan na darating. O ngayon, ano yung malaking dagat naman? Yung hangin, pinaliwanag na ng Biblia. Sa Bible prophecy, kaguluhan palang ibig sabihin. Ano naman ang kahulugan ng dagat? Ang dagat ay kalipunan ng tubig. Sa Bible prophecy, ito po ang ibig sabihin ng dagat o tubig. Apokalipsis 17:15. At sinabi niya sa akin, ang tubig na iyong nakita na kinaoopuan ng patotot ay mga bayan at mga karamihan at mga bansa at mga wika. In short, pag sinabi sa Bible prophecy na tubig o dagat ay kumakatawan sa one word, population, mga tao. So dalawa na ang ating nakitang pinaliwanag ng Biblia. Una, hangin. Merong digmaan, kaguluhan na mangyayari sa tubig o sa dagat, mangyayari sa mga tao, sa sanglibutan. Ngayon, ano naman ang kahulugan ng ikatlong pinapakitang simbol patungkol sa 4 na malalaking hayop? Ito po ang paliwanag ng Biblia. Daniel 7:17. Ang mga dakilang hayop na ito na 4 ay 4 na hari na magbabangon sa lupa. Yan po ang prinsipyo ng Biblia. Siya mismo ang nagpapaliwanag sa kaniyang sarili. Ano daw yung 4 na hayop? Kumakatawan sa hari o kaharian.
Yung hayop na yun na magkakaiba na apat, kumakatawan sa apat na hari o kaharian. Pansinin niyo sa verse 19. Nang magkagayoy, ninasa kong maalaman ang katotohanan tungkol sa ikaapat na hayop na kaiba sa lahat ng yaon, na totoong kakilakilabot. Ganito ang sabi niya, ang ikaapat na hayop ay magiging, anong sabi? Ikaapat na kaharian sa ibabaw ng lupa na magiging kaiba sa lahat ng kaharian. So ang Biblia nagpapaliwanag sa kanyang sarili. Ang hayop ay kumakatawan sa hari o kaharian. Kaya ang ikaapat na hayop ay ikaapat na kaharian. Hindi o kinakailangan baliin natin at pasunurin sa gusto natin yung sinasabi ng Biblia. Hayaan nating sumunod tayo sa sinasabi ng Biblia para magkaroon tayo ng liwanag sa pag-aaral ng prophecy. Uulitin ko, maselan itong paksa natin ngayong gabi. At uulitin kong patuloy, ngunit ito po'y objective Bible study. Meaning to say, nakabatay tayo sa evidence, hindi sa feelings or emotions. Sapagkat ang emotion ng tao, dadayain ka niyan kapag nagpadala ka dyan. So magpadala tayo sa ebidensyang ipapakita ng Panginoon. Ngayon, ang mangyayari dito sa ikaapat na kaharian na kaiba, sasakmalin ang buong lupa at yuyurakan at pagluluray-lurayin. Sasakmalin ang buong lupa, itong buong earth. Ganon kalaki ang impluensya nitong ikaapat na hayop pang buong mundo na kapangyarihan ito. Ang kahulugan ng pangitain. Matapos nating makita ang pagpapaliwanag ng Biblia kung ano ang mga simbol ng hangin, ng tubig, ng hayop, pupunta naman tayo sa kanyang interpretation. Ano ang kumakatawan doon po sa unang hayop na itinulad sa leon na may dalawang pakpak? Sa unang gabi, sa mga naka-attend ng unang gabi, ang great image na panaginipan ng Haring Nabucodonosor, ulong ginto, dibdib at bisig ay pilak, tiyan at hita na tanso, at binting bakal, at yung mga paa, pinaghalong bakal at putik na luto. Yun yung successive world kingdoms. Babylon, Medo-Persia, Greece, Rome, and divided Rome. Ang Daniel chapter 2 at Daniel chapter 7 is parallel prophecy. Ibig sabihin, merong pagkakatulad. At ang Panginoong Diyos is the great teacher. Sapagkat sa pagtuturo ng mga magagaling na guro, merong prinsipyo na tinatawag na repeat and enlarge. Alam po ito ng mga guro. Pag nagtuturo ang magaling na guro, merong prinsipyong repeat and enlarge. Meaning to say, yung nasabi mo sa isang lecture, uulitin ng guro at meron siyang sinuzoom in, ini-enlarge na isang katotohanan pa na dapat maintindihan. So in Daniel chapter 2 and Daniel chapter 7, parallel prophecy, tingnan natin. Ang head of gold sa Daniel chapter 2, ay siya rin yung leon na may dalawang pakpak, kumakatawan sa kaharian na lumitaw noong 605 BC up to 539 BC, none other than the kingdom of Babylon. Ang kingdom ng Babylon, ang pinakamakapangyarihang kingdom, the Neo-Babylonian Empire ang tawag sa kanya. So Babylonia din ang kinakatawanan ng leon na may dalawang pakpak. At ito pong nasa Daniel chapter 2 na dibdib at bisig na silver o pilak, siya din po yung Medo-Persian Empire, yung oso, yung bear, na mayroong kagat-kagat na 3 tadyang sa kanyang bibig. Bakit kanyo? Ito pong kagat-kagat ng Medo-Persian Empire na sinisimboluhan ng bear, ito po yung 3 kingdoms na kanyang nasakop bago siya naging makapangyarihan sa buong mundo. Bago niya tinalo ang Babylon, tinalo muna ng Medo-Persia ang Lydia, ang Egypt, at ang Babylon. Kaya siya ang sumunod na makapangyarihang kingdom sa buong mundo sa pangunguna ni King Cyrus the Great. Yan po ang Medo-Persian na kumakatawan sa oso na may kagat na 3 tadyang. Sumang-ayon ang kasaysayan sa sinasabi ng Biblia. At yung pangatlo, na tiyan at hita na bronze, siya din po yung kingdom ng Greece doon sa leopardo na may 4 na ulo at 4 na pakpak.
Pansinin niyo, ang kingdom ng Babylon na kumakatawan sa leon, dalawa lang ang pakpak. Etong Gresya, 4 yung pakpak. Dahil noong panahon ni Alexander the Great, nung tinalo niya ang Medo-Persia noong 331 BC, mabilis niyang nasakop hindi lang ang Medo-Persia, kundi ang buong mundo. Sa loob ng 1 dekada o 10 taon, sakop na lahat ni Alexander the Great ang buong mundo. Kaya ginamitan siya ng simbol na 4 na pakpak. Ang pakpak ay kumakatawan sa bilis, swiftness. Kung ang Babylon, 2 lang pakpak, mas matindi pala ang Gresya. Dahil sa katotohanan, sa kasaysayan, mabilis na sakop ni Alexander the Great ang buong mundo. At meron din siyang 4 na ulo. Napansin niyo po yun? May 4 siya na ulo. Dahil nung namatay si Alexander the Great, yung kanyang kaharian ay pagwawatak-watakin, paghati-hatian. Kaya ng sabi sa Daniel 8:22, 4 na kaharian ang magsisibangon mula sa bansa. Meaning mula sa bansang Greece, may 4 pang kahariang babangon dyan. At ito po yung naganap sa kasaysayan. Pinaghati-hatian yung kingdom ni Alexander the Great ng kanyang 4 na general. Yan po ang mababasa ninyo sa history, si Cassander, si Lysimachus, si Ptolemy, at si Seleucus. Yan po yung 4 na general ni Alexander the Great na nung mamatay si Alexander the Great sa edad na 33, yan pong mga general na yan ang umuko pa sa buong kingdom ng Greece. Pinaghati-hatian nila. Kaya meron siyang 4 na ulo. Yan po ang naganap sa kasaysayan. So, kung naghari ang Gresya noong 331 BC, nagtapos siya noong 168 BC. Bakit? Anong nangyari? Dahil yung ika-4 na kaharian, doon po sa Daniel chapter 2, na legs of iron, siya din yung nondescript beast, none other than the kingdom of Rome. Yes, in world history, ang Roma ang tumalo sa Gresya. Noong 168 BC, sa tinatawag na the Battle of Arbela. Doon lubusang nasakop yung kahuli-hulihang fortified city, which is Macedonia. So yan po yung kasaysayan, mga kaibigan. Sinabi na ng Diyos bago mangyari, sinabi na ng Diyos kay Daniel pa lamang noong 6th century BC at sunod-sunod yung pagbangon ng mga empires after Babylon. Si Daniel ay nabuhay sa panahon ng Babylon at sinakop yung Babylon ng Medo-Persia. Nabuhay pa rin si Daniel sa panahon ng Medo-Persia. Sinakop ang Medo-Persia ng Gresya. At pagkatapos ng Gresya, Roma ang sumunod na pang-4 na world empire. Ngunit ang Roma, walang tumalo. Anong nangyari sa Roma? Nagkawatak-watak. Sila po'y nagkahati-hati. Kagaya doon sa paan ng malaking larawan sa Daniel chapter 2, na pinaghalong bakal at putik na luto, nahati ang Roma sa 10 kaharian. Gaya ng sinasabi rin ito sa aklat ni Daniel. Pakinggan niyo po ang napakaliwanag na sabi ng Biblia. In Daniel chapter 7 verse 24, at tungkol sa 10 sungay, mula sa kahariang ito, ay 10 hari ang babangon. Napansin niyo po yung napakaliwanag na sinasabi ng Biblia tungkol doon sa ika-4 na kaharian, which is Roma. Tungkol doon sa 10 sungay na nasa Roma, mula sa kahariang ito. Tinutukoy niya mismo yung kahariang ito, 10 hari ang babangon. At yan nga po ang naganap sa kasaysayan. Pinaghati-hati sa 10 kaharian ang Roma. Walang tumalo sa Roma. Ang Roma ay nag-disintegrate, nagkawatak-watak, hindi naging solid na Roman Empire noong 476 AD. Ito po yun. So, ang paa na bakal at putik na divided Rome sa Daniel chapter 2, siya din yung 10 sungay sa Daniel chapter 7 na 10 kahariang nagkawatak-watak. Ito po yun. Ito yung old map sa pinag-uusapan natin ng mga kapanahunang ito, in between 351 up to 476 AD. Namely, Anglo-Saxons, Franks, Alamani, Lombards, Ostrogoth, Burgundis, Visigoths, Suevi, Heruli, and Vandals. Yan po yung 10 kaharian sa Roma na nagkawatak-watak ang Roma, at ito naman yung kanilang modernong counterpart names.
Ang Alemanni, yan po yung Germany. Ang Burgundians, yan po yung Switzerland. Ang Franks, yan po yung France. Ang Lombards, siya yung Italy. Ang Anglo-Saxons, siya yung Great Britain or English. Ang Suebi, Portugal. Visigoths, Spain. And the Heruli, Ostrogoths, and Vandals, they are extinct. Nawala ho sila sa mapa. Nawala, naglaho po sila. Ano nga ang sabi ng Biblia? Paglitaw noong maliit na sungay, pababagsakin niya ang 3 kaharian. Binunot mula sa mga ugat. Sabi sa verse 24, at ang isa'y babangong kasunod nila. Yung isang maliit at siya'y magiging kaiba kaysa mga una, kanyang ibabagsak ay 3 hari. Napakaliwanag. Ang Biblia ibinigay ng Diyos sa atin at nandyan yung kapaliwanagan. Yung approach sa pag-interpret ng Biblia is historical grammatical approach. Pag sinabing grammatical, yung grammar malaking pakinabang dahil ang ating gamit wika nating bilang mga tao. Pansinin niyo ang sinabi diyan, ang isa'y babangong kasunod nila. Meaning to say, kinakailangang ma-establish muna yung 10 sungay before lumitaw yung maliit. So, para hindi tayo maligaw, ang pinanggalingan ng maliit na sungay ay nandun din sa ika-4 na kaharian, ang Roma. Hindi ka tatakbo sa ibang bansa, sa Russia, sa China, sa Israel o kung saan man. Kasi ang ika-4 na kaharian, Roma. Diyan lumitaw yung 10 sungay. At diyan din lumitaw yung maliit. Therefore, sa Roma lahat ang pinag-uusapan dito. Bakit ko dinidiin yung mga puntong yon? Kasi yung maraming mga Bible interpreters na naliligaw ng geography ng Bible. Hindi nila in-establish yung geography. Kaya kung saan-saang bansa, binibigyan ng pangalan. Ito po, Roma. So, ang maliit na sungay na ibabagsak niya 3 kaharian, napakatindi. Small but terrible. Kaya nawala yung modern counterpart names ng 3 tribo o kaharian ng Roma. Ang sabi sa verse 8, pansinin niyo, ang pagdidiin doon sa maliit na sungay. Aking pinagdidili-dili ang mga sungay at narito sumibol sa gitna ng mga yaon ang ibang sungay, isang munti. Nasa harap niya 3 sa mga unang sungay na bunot sa mga ugat. Kaya nawala yung kanilang modern counterpart names. Bakit? Pansinin niyo po. Ang gagawin pa nito sa verse 24, siya ay magiging kaiba. Pag sinabing kaiba, iba ho talaga, diverse. Kung yung 10 sungay, ang kanilang nature is political kingdom, ang maliit na sungay, political kingdom din yan, pero meron siyang added element. Dahil hindi naman pwedeng sabihin ng Biblia na kaiba siya or diverse kung pareho lang ng nature niya nung 10 sungay. Yan po yung lohika na sinusundan natin dyan. Kaya dinidiin ng Bible yung mga salita at inuulit-ulit niya. So sa Daniel chapter 2, nakita natin world empires. Sa Daniel chapter 7, the principles of repeat and enlarge. So dito ngayon yung enlargement na tayo. Doon sa maliit na sungay. Wala ho yun sa Daniel chapter 2. O ngayon, bakit kaya kaiba itong maliit na sungay? Tingnan nyo ang kanyang gagawin. Sa verse 25, siya'y magbabadya ng mga salita laban sa kataas-taasan o Diyos. At lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan at kanyang iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan. Napansin niyo po yun? May 3 bagay na gagawin ang little horn, the small but terrible horn. Una, he will speak blasphemy against God. Pangalawa, he will persecute the saints of the Most High. Pangatlo, he will think to change times and laws. Babaguhin niya ang panahon at ang kautusan ng Diyos. Ngayon, tutukuyin natin mga kaibigan, mga kapatid, kung sino itong maliit na sungay. At kapag tumukoy tayo, uulitin ko pasintabi ho. Ito po yung objective na pag-aaral. Hindi o layunin ng pag-aaral na ito ay saktan ang damdamin ng sinuman. Mayroon po kaming respeto sa iba't ibang paniniwala. Ngunit, sang-ayon sa Biblia at sa naging takbo ng kasaysayan, kinakailangang pag tinukoy mo ang isang entity o kapangyarihan, angkop o eksakto sa kanya.
It fits yung sinasabi ng Biblia na meron siyang mga bagay na gagawin. Pababagsakin 3 hari, magsasalita ng kapusungan sa Diyos, pipersecute niya yung mga sumusunod sa Diyos, babaguhin niya yung batas ng Diyos. Kinakailangang umangkop sa Kanya. Hindi natin pwedeng tukuyin na wala namang ebidensya. Kaya nga sabi natin, this is an objective Bible study. Meron tayong pagbabatayang ebidensya. So sino itong maliit na sungay na lumitaw o tumubo sa Roma? The Antichrist. Who exactly is this little horn? Ito ang tanong para masundan natin. Since AD 476, what kingdom has risen among the 10 divisions of the Roman Empire which was diverse from them all? Mula nung AD 476, nung AD 476, yun po yung taon kung saan na-establish yung 10 kaharian dyan sa Roma mismo. 476 AD. So ang tanong, anong sumunod na kingdom dyan sa Roma, matapos ma-establish yung 10, nakaibang kingdom ito? Ano yun? Pansinin niyo po, after ma-establish yung 10 kingdoms sa Rome, na binanggit natin kanina, ang sumunod dyan is none other than the spiritual kingdom of the papacy. Yes, mga kaibigan, mga kapatid, ang little horn ng Bible is none other than the system of the papacy. Pag sinabi ho nating system, ang pinag-uusapan po rito ay yung patakaran, yung sistema, yung itinataguyod na paniniwala. Gaya nga ng sabi ko, hindi po kami umaatake ng paniniwala o paniniwalang personal ng iba. Ito po ay objective Bible study. Kaya huwag sanang masaktan ang ating damdamin, huwag nating pairalin ang ating emotion, pairalin natin ang wisdom, the intellectual Bible study na ipinagkaloob ng Diyos. Sana maging maliwanag, paulit-ulit ko pong sinasabi ito. Dahil ito po hindi pag-atake sa paniniwala ng iba. This is an objective Bible study. Tingnan po natin yung mga ebidensya na ipipresenta natin sa gabing ito. Nabanggit na, the spiritual kingdom of the papacy, yan po ang little horn sa Biblia. Ito po ang history naman. Sulat naman po ito ng mga historian, secular historian. LaBianca, professor of history sa University of Rome. Pansinin niyo po. To the succession of the Caesars came the succession of the pontiffs in Rome. When Constantine left Rome, he gave his seat to the pontiff. Yung successor daw ni Caesar, yung emperador ng Roma, sumunod yan ang pontiffs. Pag sinabing pontiffs, yan po yung old term na ginagamit sa papacy. Pontiffs. Yung successor ng Caesar sa Roma ay walang iba kundi ang papacy. Pontiffs. Nung umalis daw si Emperor Constantine sa western part ng Rome, ipinagkatiwala niya yung kanyang trono doon sa papacy sa eastern part. Ito po, para mas mabilis. Ang Roma ay mayroong tinatawag na western and eastern part. Ang trono ng emperor ng Roma ay laging nandyan sa western part ng Rome. Noong 330 AD, matagal ng panahon, 330 AD, si Emperor Constantine, inilipat niya yung kanyang trono sa silangang bahagi ng Roma. That is the eastern part ng Rome. Nung inilipat ni Emperor Constantino ang kanyang trono, ipinagkatiwala niya sa papacy yung pamamahala sa western part ng Rome. Yan ang sinasabi ng professor sa kasaysayan. Okay, tuloy natin. Ito po yung old map. That is the western part of Rome, and this is Constantinople. Ipinangalan kay Emperor Constantino na sa modern na panahon natin, yan po yung Turkey. Yan yung mapa ng Turkey sa panahon natin ngayon, yung Constantinople. Okay? So, tingnan pa natin ang sinasabi ng ibang historian like Alexander Flick, The Rise of Medieval Church, page 168. The Bishop of Rome in the seat of Caesar was now the greatest man in the West and was soon forced to become the political as well as the spiritual head. Ang Bishop ng Rome, another term, aside from pontiffs, bishop, yan po yung papacy. The Bishop of Rome, sa luklukan ni Caesar, ang pinakadakilang tao sa kanluran, sa West. At siya ay naging political as well as spiritual head. So makikita natin dito yung tinatawag na merong entity or element ng politics and ecclesiastical. It means church and state element.
Tandaan ninyo, sabi ng Bible, kaiba, diverse. And every social prejudice favored the evolution of the great city in the ecclesiastical capital. Civil as well as religious disputes were referred to the successor of Peter for settlement. Ano man daw uri ng usaping sosyal, usaping pangrelihiyon, usaping gobyerno o civil, sa kanya dinadala para ayusin. Ganon katindi ang impluensya ng papacy during that time. Usaping sosyal, usaping politika, usaping relihiyon, sa kanya dinadala para masolusyonan. Ganon katindi ang kapangyarihan nung bumangon ang papacy. The little horn of Daniel chapter 7. Ngayon, another na evidence, ang papacy ba, pinabagsak niya yung tatlong kaharian? Meron ba siyang ganong kapangyarihan para pabagsakin? Meron ba siyang kasundaluhan? Wala. Ang kanya, influence. Pansinin niyo po. Sa kasaysayan, noong 493 AD, ganon katindi ang tiwala ni Emperor Zeno. Si Zeno ay isang emperor din sa eastern part after na nila Constantine. Noong 493 AD, 493, nagpadala ng mga kasundaluhan itong sa Emperor Zeno para tulungan ang papacy sa western part sapagkat sila ay binubuli ng Heruli Kingdom. In short, napabagsak ang Heruli. Isa doon sa 10 tribo, pinabagsak yan dahil sa impluensya ng kapapahan doon sa emperador sa eastern part ng Rome na si Zeno. Ang sumunod, another Emperor Justinian. Pag-upo naman ni Emperador Justinian sa eastern part ng Rome, of course, he exterminated the Vandals in 534 AD and then broke the power of the Ostrogoths in 538 AD. Napansin niyo po, etong mga emperador like Zeno and Emperor Justinian, sila po'y malalapit sa papacy. At dahil sa impluensya ng papacy, tinulungan ng papacy mula sa Heruli, sa Vandals, Ostrogoths, gera ang nangyari. Tinalo ng emperador ng Roma ang kapangyarihan ng 3 tribo o kingdoms na nabanggit dahil sa impluensya ng papacy. Bakit kanyo? Noong 533 AD pa lang, sa mga mahilig sa history, gumawa ng decree si Emperor Justinian. Ang tawag doon, the Justinian's Decree. Ang sabi ni Emperor Justinian, lahat ng relihiyon sa mundo, ang pinakapuno, Pope or papacy. Ang tawag doon, Justinian's Code. Sabi ng papacy, paano namin magawa na maging head ng lahat ng iglesia? Ito nga, pinipersecute kami nitong mga barbaric tribes na ito. Kaya nga, tinulungan sila at pinabagsak yung 3 barbaric tribes. Ang pinakahuli, the Ostrogoths noong 538 AD. And since that time on, naghari ang papacy as church and state. Kaya naman, sinasabi sa Biblia, yung 3, walang modern counterpart names. Nandyan lang yung Alemanni, yan po yung Germany, Burgundians, yan po yung Switzerland, yung Franks, yan po yung France, yung Lombards, Italy, Saxons, Great Britain, Sueva, yan po yung Portugal, Visigoths, yan po yung Spain, and the Heruli, Vandals, Ostrogoths, extinct, walang modern counterpart name, dahil sabi ng Biblia, sa paglitaw ng maliit na sungay, pababagsakin niya mula sa ugat ang 3 sungay. At yan po ay naganap dahil sa kapangyarihan at impluensya ng papacy. So nakita po ninyo, yung sinasabi mismo ng Biblia, eksaktong naganap sa kasaysayan. 6th century BC, sinabi na ng Diyos kay Daniel, nangyari yung mga bagay na ito sa mga petsang ating nakita sa kasaysayan at yan po yung naging kaganapan para hindi magkaroon tayo ng pagkukulang sa evidence na ang little horn is none other than the system of papacy. Ito po, sa History of the Christian Church, Volume 3, page 327, ang sabi rito, si Vigilius, Pope siya noong 538 AD, ascended the papal chair noong 538 AD under the military protection of General Belisarius. Yan po yung general ni Emperor Justinian. Itinaas sa trono si Pope Vigilius na merong kapangyarihang ecclesiastical as well as political.
Kaya siya ay kaiba. Nagsimula yung kapangyarihang ito ng kanyang ecclesiastical and political noong 538 AD. That's why he shall be diverse from the first. Kaiba. Yung 10 sungay, political in nature. Ang little horn, bagamat siya ay politics, siya din po ay ecclesiastical o pangrelihiyon. The church or abnormal combination of church and state. Yan po yung papacy, kaya siya sinasabi ng Biblia ang kaiba. Meron pang 3 mahalagang bagay na kanyang ginawa. Pinakita natin yung ibang mga ebidensya. Ituloy-tuloy natin yung mga evidences na sinasabi ng Biblia. At uulitin ko, itong pag-aaral, objective Bible study, wala po kaming niyuyurakang paniniwala ng iba. Ito po'y pag-aaral patungkol sa mga ebidensya na sinasabi sa Bible prophecy and then aangkupan ng history o kasaysayan. Yung mga binabasa nating libro, hindi po yung libro ng mga Seventh-day Adventist. Libro po yun ng mga tinatawag na mga God-fearing, na mga historians, or mga nasa secular perspective na historian, meaning yung iba doon hindi rin maka-Diyos, pero nagsusulat sila ayon sa nakita nila sa kasaysayan. Ano pa yung 3 mahalagang bagay na ginawa ng maliit na sungay na sinasabing the system of the papacy? At siya'y magbabadya ng mga salita laban sa kataas-taasan. He will speak blasphemy against God or the Most High. Pag pinag-usapan yung mga definition of term, anong ibig sabihin ng blasphemy? Ang Biblia po ang nagpapaliwanag kung anong ibig sabihin ng blasphemy or pamumusong o mga salita laban sa kataas-taasan. Pag sinabi pong blasphemy sa Biblia, the Bible defines blasphemy as assuming any rights or power that belong to God alone. So pag sinabi pa ng pamumusong or blasphemy, inaangkin mo yung kapangyarihang nakauko lamang sa Diyos. Ano uli yun? Inaangkin mo yung kapangyarihang nakauko lamang sa Diyos. Tanong, ang papacy ba, ang sistema ba ng papacy, inangkin niya yung kapangyarihang nakaukol sa Diyos? Hindi sila po ang sasagot. Basahin muna natin sa Biblia yung karagdagang pagpapaliwanag. Ito po sa John chapter 10 verse 30. Nung sinabi ni Kristo, ako at ang Ama ay iisa. Nagalit yung mga Hudyo na nakarinig sa kanya. Nagsidampot uli ng mga bato ang mga Hudyo upang siya'y batuhin. Sinagot sila ni Jesus, maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang yaon ang ibinabato ninyo sa akin? Ang sagot. Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong or blasphemy. At sapagkat ikaw, bagaman ikaw ay tao, nagpapakunwari kang Diyos. So meaning, idinidiin ng Biblia na ang definition ng blasphemy ay nagpapakunwari o nag-a-assume ka bilang Diyos. Pero alam natin, si Kristo po ay Diyos. Ibang topic naman yon. Pero ang Bible definition ng issue natin, blasphemy. Ang blasphemy, nag-aangkin ka ng kapangyarihang nakauko lamang sa Diyos o nagpapakunwari kang Diyos. So ngayon, balik ulit tayo sa tanong kanina. Ang papacy ba, inangkin nila yung kapangyarihang nakauko lamang sa Diyos? Pasagutin po natin sila. Sa Lucius Ferraris Prompta Bibliotheca, ito po ay encyclopedia nila, na sinasabi rito, the Pope is of so great dignity and so exalted that he is not a mere man, but as it were God and the vicar of God. Ano yung pag-aangkin na ito? Ang papacy daw ay hindi lamang ordinaryong tao, kundi katulad ng Diyos at vicar or ambassador ng Diyos. Ano pa? Sabi sa La Civiltà Cattolica, ito po'y magazine na lumabas noong March 18, 1871, the Pope is supreme judge of the law of the land, and he is the vicegerent of Christ, and is not only a priest forever, but also King of kings and Lord of lords. Anong ibig sabihin sa paggaliwat sa wikang Pilipino? Ang Pope daw ay kataas-taasang hukom. Hindi lamang siya vicegerent o kahalili ni Kristo, kundi at hindi lang siya ordinaryong pari, kundi siya din po ay hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Sila po nag-aangkin yan. Ito po ay Roman Catholic magazine, de La Civiltà Cattolica. Meron po silang pag-aangkin at paniniwala na ang Pope ay kahalili or representative ng Diyos dito sa lupa. At humigit pa doon, hindi lamang siya ordinaryong pari, kundi siya ay hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Sa Biblia po, Revelation 19:13 up to 16, ang hari ng mga hari
At Panginoon ng mga Panginoon ay Diyos. Hindi tao. Pero inangkin nila. Ngayon, tuloy pa natin. Balik tayo sa Lucius Ferraris from the Bibliotheca, Volume 6, page 29. Hence the Pope is crowned with a triple crown as King of Heaven and of Earth and of the lower regions. Kaya daw meron siyang tatlong korona, simbolo ika yan na hari siya sa langit, hari din sa lupa, at hari maging ng mga patay. Yung lower region sa Latin, infernorum. Hari din siya ng mga patay. He is the king of the quick and the dead. Yun ay pag-aangkin po nila yan. Ngayon, ang sabi mismo ng Pope, ayan, basahin na natin, sinabi naman ni Pope, siya po dati ay Archbishop of Venice, bago siya maging Pope Pius X. Ang sabi niya, the Bishop of Rome is not only the representative of Jesus Christ, but he is Jesus Christ himself hidden under the veil of the flesh. Does the Bishop of Rome speak? It is Jesus Christ who speaks. Ano daw? Ang papacy or Bishop of Rome ay hindi lamang representative ni Hesus Kristo, kundi siya mismo, si Hesus Kristo na tinakpan ng laman. Kaya kapag nagsalita ang Pope, si Kristo ang nagsasalita. Sila mismo ang may sabi po niyan. So ating tinitingnan mula sa perspective at definition ng Biblia regarding sa blasphemy at kung sino yung Antichrist na little horn, inaangkin po nila yung kategorya o katangian na nakauko lamang sa Diyos. Siya mismo yung Diyos, tinatakpan lang ng laman. Ang sabi naman ni Pope Leo XIII, this is the great encyclical letters. Ang sabi mismo ni Pope Leo XIII, we hold upon this earth the place of God Almighty. Anong ibig sabihin nun? Hawak namin ang lugar ng Diyos dito sa lupa. Pag-aangkin po ito ng kapangyarihang nauukol sa Diyos. Ano pa yung katangian nila ng pag-aangkin, kaya tinatawag na pamumusong? Marcos 2:5. At pagkakita ni Jesus sa kanilang pananampalataya, sinabi sa lumpo, anak, ipinatatawad ang iyong kasalanan. Ngunit mayroon doong nangakaupong ilan sa mga iskriba at nangagbubulay-bulay sa kanilang puso, bakit nagsasalita ang taong ito ng ganito? Siya'y namumusong. Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan kundi isa, ang Diyos lamang? Si Kristo'y pinagbintangan din ng namumusong sapagkat si Kristo nagpapatawad talaga ng kasalanan. Bakit? Siya po ay anak ng Diyos. In short, siya po ay Diyos. Akala lang ng mga Hudyong galit sa Kanya, hindi siya Diyos. So, ang another definition ng blasphemy ay yung gawa na nagpapatawad ka ng kasalanan na hindi mo naman kasalanan, na wala naman silang kasalanan sa'yo. Nagpapatawad ka ng mga tao. Yun ay pamumusong, another biblical definition. Ngayon, ang papacy ba ganon? Tingnan natin. Ito pong babasahin natin ay Dignities and Duties of the Priest, Volume 12, page 27. Meaning, libro nila ito ng pananampalataya. Ang sabi nila ay ganito, God Himself is obliged to abide by the judgment of His priests, and either not to pardon or to pardon. Ano ang sabi sa unang bahagi? Ang Diyos ay obligadong sumunod sa kahatulan ng kanyang mga pari, magpatawad o hindi magpatawad. Ano daw? Ang Diyos ay obligadong sumunod kung magpapatawad yung mga pare o hindi magpatawad. According as they refuse or give absolution, the sentence of the priest precedes and God subscribes to it. Ang hatol daw ng mga pare ay mauna at ang Diyos susunod lang. Ano pang hinahanap natin na salitang pamumusong sa ganyang uri ng paniniwala o pananampalataya? Again, once again, ang pinag-uusapan natin, doktrina. Hindi ko namin pinag-uusapan yung personal na paniniwala ng iba. Uulitin ko, maraming mabubuti at matitino na Roman Catholics. Maraming mababait na Roman Catholics at ako'y saludo sa marami sa kanila. Kaya hindi natin pinag-uusapan dito yung mga personalidad na tao. Ang pinag-uusapan natin, doktrina, dahil maraming mababait na Roman Catholics, hindi nila alam na yung kanilang pinaniniwalaan ay wala pala sa Biblia. At yun ay mapanganib. Ito yung sinasabi natin kagabi sa ating pag-aaral, the cause of human sufferings, gagamit din si Satan ng deception. And that deception is psychological warfare. Dito sa ating pag-aaral sa ikatlong gabi, nagpipresenta si Satanas ng kanyang frontman to act as God in this earth. At babaguhin
niya ang batas ng Diyos. At ito nga po ang ginampanan ng little horn o ng papacy. Ano pa ang sumunod niyang gagawin maliban sa pamumusong? Lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan. He will persecute the saints of the Most High. Pakinggan niyo po ang sinabi ng mga historian kagaya ni Lecky, History of the Rise and Influence of Rationalism in Europe, that the Roman Church state has shed more innocent blood than any other institution that has ever existed among mankind will be questioned by no Protestant who has a competent knowledge of history. Anong sinasabi rito? Na ang Roman Church State daw ay nagbuhos ng mga inosenteng dugo kumpara sa ibang mga institusyon na itinatag dito sa lupa. At alam ito ng mga protestante. Supposedly, alam ito ng mga protestante yung nangyari during the Dark Ages, the persecution, the Inquisition, at ibang mga terminong ginagamit na pumatay ng more than 50 million martyrs sa utos ng papacy kapag hindi sila sumunod sa bull o patakaran ng Papa noong Dark Ages. At another na historian, si Dowling, History of Romanism, page 547, almost an infinite number were either burned or otherwise put to death. Ang tinutukoy dito ng historian ay nangyari noong Dark Ages, na sinasabi nga natin, 50 million martyrs ang nagbubo ng kanilang mga dugo. Ito po yung inihingi ng tawad ni Pope John Paul II nung siya'y nabubuhay pa. Gumawa ng libro. Ang title ng libro, mabibili nyo ngayon yan, matagal na nga hong libro yan, When a Pope Asks Forgiveness. Yan po ang title ng libro, humingi siya ng kapatawaran. Anong tinutukoy dyan pag binasa ninyo? Yung binanggit natin kanina, yung naganap during Dark Ages na pagpapapatay sa mga tao, sa mga protestante na ayaw sumunod sa batas ng kapapahan. Kaya napansin nyo yung isa sa ilalim ng title, The Mea Culpas of John Paul II. Yung kanyang paghingi ng kapatawaran, mea culpa. Pero hindi nagbago ang kanyang doktrina. Pag sinabi humingi ka ng tawad, meaning to say, yung dati mong paniniwala na naging ugat, kaya nagpapatay ka ng mga tao na ibang paniniwala, hindi mo pa rin naman binago. So hindi totoo ang paghingi ng tawad na ito. Ang mga tao noong pinagpapatay, pag hindi ka maniwala kay Maria bilang mediatrix, papatayin yung tatay. Gagapusin sa stake at susunugin ng apoy. At iba't ibang paraan ng pagpatay, torture chamber. Yan po ang naganap noon. So nung sinabi ng Biblia, He will persecute the saints of the Most High. Lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan. Nangyari yon at ang tumugon, walang iba kundi ang Roman Church State under the head na papacy. At sinabi naman ni Kristo sa John 16:2, kayo'y palalayasin nila sa mga sinagoga. Oo, dumarating ang oras ng sino man pumatay sa inyo ay aakalaing naghahandog siya ng paglilingkod sa Diyos. Can you imagine, brothers and sisters? Noon pa sinabi na ni Kristo sa kanyang mga alagad, dumarating ang oras na sino man pumatay sa inyo, yung pumatay, nag-aakala pa rin naghahandog siya ng paglilingkod sa Diyos. At yan mismo eksakto na ginampanan ng papacy under sa symbol na little horn sa Daniel chapter 7. Nagpapapatay sila ng tao under the name of God. And that is irony. Yan po ang kabalintunaan. Naglilingkod ka sa Diyos pero pumapatay ka ng tao. At yan mismo sinabi ni Kristo. May mga tao na handang pumatay dahil sa relihiyon para may taguyod lang ang kanilang paniniwala. At yun ang hinihingi ng tawad ni Pope John Paul II. Ngayon, ano pa? Ito ang huli na kanilang ginawa. Kanyang iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan. Ang papacy ba ang nagbago ng panahon at kautusan ng Diyos? Pansinin niyo po. The Bishop of Rome, ito yung sa Lucius Ferraris Prompta Bibliotheca, ito ang kanilang paniniwala. The Bishop of Rome is of so great authority and power that he can modify, explain, or interpret even divine laws. The Bishop of Rome can modify divine law since his power is not of man, but of God. And he acts as vicegerent or representative of God upon earth. Ang Bishop of Rome or papacy daw, sabi nila sa kanilang paniniwala, merong dakilang otoridad at kapangyarihan na kaya niyang baguhin, ipaliwanag ang batas ng Diyos. Kaya niyang baguhin ang batas ng Diyos sapagkat ang kanyang kapangyarihan ay hindi
kapangyarihan ng tao, kundi kapangyarihan ng Diyos. Binabago niya ang batas ng Diyos at ito po ang isa na ebidensya. The Christian Sabbath, page 16. The Catholic Church for over 1,000 years before the existence of a Protestant by virtue of her divine mission changed the day from Saturday to Sunday. Yan yung tradisyon na kinagisnan nating lahat. Akala natin yung pangilin at pagsamba ay araw ng linggo. Sabado. Pinalitan ng Roman Catholic Church ang araw ng pangilin at pagsamba. Mula sa Sabado ng Biblia, ginawa niyang linggo. At yan ang hindi alam ng maraming mga protestante sa iba't ibang paniniwala. Kaya ito naman ang ating ipinapaliwanag sa kanila. Sa Converts Catechism, ito po ay manipis na libro ng Roman Catholic, Converts Catechism of Catholic Doctrine. Ang author nito ay si Reverend kagalang-galang na si Peter German. Merong portion doon na tanungan at sagutan. Ang unang tanong sa matalinong Reverend na si German, which is the Sabbath day? Ano ang araw ng Sabbath? Ng Biblia, of course. Ang sagot ng matalinong pare na si Reverend Peter German, Saturday is the Sabbath day. Ganon siya katalino. Pare na napakatalino. Alam niya kung anong Sabbath ng Biblia. Sabado. Susunod na tanong sa kanya, why do we observe Sunday instead of Saturday? Bakit tayo nangingilin ng araw ng linggo sa halip na Sabat or Sabado? Sagot ng matalinong pare, because the Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Ang galing, napakatalinong reverend. Saludo ako rito. Hindi siya sinungaling. Alam niya yung kasaysayan. Dahil sila po ang nagbago ng pangilin mula Sabado, ginawang linggo. At yung ibang mga protestante, hindi nila alam, linggo sila ng linggo. Yun pala, galing yun sa Roman Catholic. Hindi sa Biblia. Ano ang tinutukoy ng matalinong Reverend German? Ano ang tinutukoy niya? Anong taon ang tinukoy niya? Na paglipat ng pangilin at pagsamba mula Sabado ginawang linggo, yan po ay sa Council of Laodicea noong 364 AD. 4th century AD pa lang, pinalitan na yung Sabat ginawang linggo para sa mga Kristiyano. Sino nagpalit? Tao at hindi Diyos. Ganon katindi ang kapangyarihan ng little horn. Sabi ng Biblia, He will think to change times and laws. Babaguhin niya, iisipin niyang baguhin ang panahon at ang kautusan. Ang Sabat na pangilin at pagsamba, panahon yan. At the same time, kautusan yan. Kasama yan sa 10 utos. Siya yung ika-4 na utos sa 10. Ang sabi, remember the Sabbath day to keep it holy. Pag pumunta kayo sa mga simbahan ng Roman Church, yung pang-4, ginawang pangatlong utos, ipangilin ninyo ang linggo at mga pistang pangilin. Binago na kasi nila. Pero ang Diyos hindi kailanman nagpalit ng kanyang batas. Eksakto na ang little horn ay papacy sapagkat yung ikatlong ginawa niya na ipatupad niya pangbuong sanglibutan. Ganon katindi ang kanilang kapangyarihan. Kaya nung panahon pa lang ni Daniel, sinabi na ito ng Biblia. Ang sabi, kanina mula tayo doon sa Reverend o matalinong pari, punta naman tayo dito sa Catholicism and Fundamentalism by Carl Keating. Bakit nila pinalitan yung pangilin at pagsamba mula Sabado ginawang linggo? It was the Catholic Church that decided, ano daw? It was the Catholic Church that decided Sunday should be the day of worship for Christians in honor of the resurrection. Kaya pala nila ginawang linggo yung pangilin at pagsamba para parangalan ang pagkabuhay ni Kristo nung araw ng linggo. Tama, linggo na buhay si Kristo. Pero hindi sinabi ni Kristo at ng Diyos, palitan nyo na yung pangilin mula Sabado, gawin yung linggo. Walang sinabing gano'n ang Biblia. Tao po ang gumawa nun. At kung tayo ay mga tunay na mananampalataya ng Diyos, susundin natin ang utos ng Diyos sa halip na utos ng tao. Mula doon sa Reverend na si German, punta tayo sa pinakamataas, isang kardinal. At ang pangalan niya, Cardinal James Gibbons. Ang libro niya, The Faith of Our Fathers, pages 111, 112. Napakatalino rin ito at tapat na kardinal pagdating sa pag-amin ng pangyayari. Ang sabi niya rito sa kanyang libro, you may read the Bible from Genesis to Revelation and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. Wow!
tapat itong kardinal na ito. Ang sabi niya, basahin mo ang Biblia mula Genesis, unang aklat, hanggang Apokalipsis. Wala kang mababasa dyan na nagpapabanal ng araw ng linggo. O edi, tapat at magaling din itong kardinal. Tapat siya eh. Wala naman talaga sa Biblia na pinababanal ang linggo. Sabado or Sabbath ang banal o binanal ng Diyos. Pinalitan lang ng little horn. At sumunod ang buong sanglibutan. Naniwala sa tradisyon. Kaya nga ito ang ginagawa natin, the objective Bible study of end time Bible prophecy seminar. Hindi ko kami rito nangangaral para humusga. Kami po'y nangangaral para ipaalam ang katotohanan. Kagaya ng tanong ni Apostol Pablo, kami bagay inyong naging kaaway dahil sinabi namin sa inyo ang katotohanan? Huwag nawang mangyari. Yun po ang tanging objective ng end time Bible prophecy. Marami hong mababait na tao sa iba't ibang relihiyon, kasama na dyan ang Roman Catholic, mga tapat na gustong maglingkod sa Diyos. Dangan lang, hindi nila alam itong atin pong binibigay na pag-aaral sa seminar from the Bible and history. Ngayon, lastly, etong haba ng panahon ng paghahari ng maliit na sungay, tapos na ho tayo rito. Umangkop din ba sa papacy yung sinasabi ni Daniel, yung haba ng panahon ng kanyang paghahari? Ang sabi doon, sa huling bahagi ng verse 25 ng chapter 7, at sila'y magbibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon at mga panahon at kalahati ng isang panahon. Another symbol, at ang Biblia ang nagpapaliwanag sa sarili. Sa Bible prophecy, ang isang araw katumbas ng isang taon. Sa Bible prophecy, ang isang araw katumbas ng isang taon. Mababasa po yan sa Ezekiel 4:6. Bawat araw ay pinaka-isang taon. Maging sa bilang 14:34, bawat araw isang taon. Pag prophecy ang pinag-uusapan, isang araw, isang taon. Ang isang panahon at mga panahon at kalahati ng panahon ay ganito. Ang isang panahon, isang taon. Ang mga panahon, 2 taon. Ang kalahati ng panahon, kalahating taon. So matotal, 3 at kalahating taon. Ang kalendaryo na ginagamit natin, of course, kalendaryo ng mga Hudyo, dahil sila sumulat ng Biblia. Ang kalendaryo ng mga Hudyo, 360 days ang isang taon. Sa ating tinatawag na Gregorian calendar, 365 days. Therefore, ang gagamitin natin, since Bible ang ating authority, ang kalendaryo ng mga Hudyo. So, 3 at kalahating taon. Ang isang araw ay isang taon. Ang isang taon, 360 days. Ang 2 taon, dinoble lang, 720. Ang kalahating taon, kalahati ng 360, which means 180. Ang suma total, 1,260 days. In Bible prophecy, ang isang araw katumbas ng isang taon. So 1,260 years ang paghahari ng little horn o ng papacy. Kanina sa kasaysayan, binasa natin kung kailan sila nagsimula. Noong 538 AD. Ang itinaas sa trono ay si Pope Vigilius under the military protection of General Belisarius. From 538 AD, ito na. Lagpasan na natin ito. Isoma total from 538 AD, isuma mo ang 1,260 years, magtatapos yan 1798. Magtatapos ang kapangyarihang persecuting power ng church and state papacy 1798. Tanong, ano bang nangyari noong 1798? Eto mga kapatid, mga kaibigan, hindi po tayo naglalagay ng petsa dahil gusto lang natin. Nakalagay yung petsa kasi may nangyari. Kailangan maging maliwanag po sa atin. Ang itinuturing na bayani ng Pilipinas, si Dr. Rizal, ay binaril at pinatay noong December 30. Ang December 30 sa ating kalendaryo, bago maganap yung kasaysayan ng pagpatay kay Rizal, baliwala naman ang December 30. Pero naging mahalaga sa mga Pilipino ang December 30 dahil sa pangyayari or event. Naging mahalaga ang December 30 dahil sa alin? Event or pangyayari. So ganun din itong petsa na ito, 1798, nagtapos ang kapangyarihang church and state ng papacy dahil may nangyari. Sa kasaysayan, ito po ang nangyari. Sa utos ni Napoleon Bonaparte sa kanyang general na si General Louis Alexander Berthier, pinasok nila ang Roma at dinalang bihag si Pope Pius VI. Noong February 10, 1798, inutusan ni Napoleon Bonaparte yung kanyang general, Louis Alexander Berthier, para tanggalin
Sa pwesto at kapangyarihan, ang Papa na sa panahong yon ay si Pope Pius VI. 1798, natapos yung kanyang kapangyarihang temporal. Ano po ang nagtapos? Kapangyarihang church and state, at hindi ang papacy ang nagtapos. Dahil noong 1798 hanggang ngayon tuloy-tuloy ang papacy. Ang natapos noong 1798 yung kanilang kapangyarihang church and state. Dinalang bihag si Pope Pius sa Valence, France, at doon siya namatay noong 1799. So yung haba ng panahon ng pag-aari ng Little Horn, sinabi mismo ng Biblia. Walang labis, walang kulang. Balikan natin, pinabagsak niya 3 hari. Sa kanyang kapangyarihan, bumagsak ang Heruli, 493 AD, Vandals, 534 AD, Ostrogoths, 538 AD. He will speak blasphemy against God. Inangkin niya yung kapangyarihan ng Diyos. Itinuring niya ang kanyang sariling Diyos sa lupa. He persecuted the saints of the Most High. Pinersecute niya ang mga protestante nung Dark Ages from 538 AD to 1798. Millions of Protestant martyrs ang namatay. He will think to change times and laws. Binago niya ang batas ng Diyos. Ang ikalawang utos na huwag kang gumawa ng ribulto, tinanggal niya. At yung ika-4 na utos na Sabat, pinalitan niya ng linggo sa halip na Sabado. At haba ng panahon ng kanyang paghahari, 3.5 taon or 1,260 years. From 538 AD, nagtapos yung kanyang kapangyarihan ayon sa kasaysayan dahil yun ang sinabi ng Biblia nung una pa. And this is the beauty of Bible prophecy, my friends. Ito po ang kagandahan ng Bible prophecy kung susundan natin yung sinasabi ng Panginoon sa mga salitang kanyang ginagamit. Naintindihan na natin ngayon, mga kaibigan, ang sumakmal sa buong mundo ay ang kapangyarihan ng Roma. In its 2 phases, the pagan or political Rome and then the papal Rome. Sinakmal nila literally, spiritually ang buong lupa sapagkat ang doktrina nila ang siyang nangibabaw sa buong mundo. So sino ang susundin natin? Ang labanan ngayon ay ang Roma laban kay Kristo. Sino ang pipiliin natin? Mananatili pa rin ba tayo sa isang paniniwala na hindi sinasangayunan ng Biblia? Pairalin pa ba natin ang isipan na dito na ako nabuhay, dito na rin ako mamamatay? My friend, pansinin niyo po. Kapag nasusunog yung bahay mo at ikaw ay natutulog doon sa loob, sumigaw ang kapitbahay mo, sunog kapatid na Juan, lumabas ka dyan sa bahay mo, malaki na ang apoy, mamamatay ka dyan. Ano ba ang sagot mo? Hindi, dito na ako nabuhay, dito na rin ako mamamatay. Hindi ka ba lalabas doon? Nasusunog at mapapahamak ang bahay mo. Mananatili ka pa rin ba sa tradisyon na iyong pinanghawakan? Kaninong panig tayo kakampi? Kay Kristo ba? O sa Kristo ng Roma? Ang Antikristo ng Biblia. Mga kaibigan, mga kapatid, dadalhin ko po sa inyo ang isang pagsasalarawan sa pagkakaiba ng butcher at ng surgeon. Ang butcher, sila po yung kumakatay ng mga hayop. Ang surgeon o doktor na surgeon, siya po yung nag-oopera. Meron silang pagkakapareho at of course, malaki ang kanilang pagkakaiba. Ano ang kanilang common denominator? Ang butcher, sumusugat para pumatay. Ang surgeon, pareho silang sumusugat ng butcher. Pero ang pagkakaiba nila, ang butcher, sumusugat para pumatay. Ang surgeon, sumusugat para bumuhay. Maring nasugatan tayo ngayon sa atin pong napakinggan sa pag-aaral na ito. Pero ang sugat na yan, magbibigay sa inyo ng buhay kung susundan ninyo ang sinasabi ng Biblia. Kung susundan natin ang sinasabi ni Kristo, mabubuhay tayo sa katotohanan. Ngunit kung ipagkikibit balikat natin, mabubuhay tayo sa kamalian at yan ang magdadala sa atin sa kapahamakan. Huwag nawang mangyari. Pairalin natin yung tinatawag na sound judgment. Yung maayos na paghatol sapagkat gusto ng Diyos makasama niya tayo sa kanyang kaharian. Ito yung pinag-uusapan natin na lahat ng paraan gagawin ng kaaway para tayo'y dayain. Hindi po tinatanggap ng Biblia yung pananampalataya na hindi nakaukol sa bawat salitang sinabi ng Diyos.
Ang tinatanggap na pananampalataya at pagsamba ng Diyos ay ayon sa Kanyang sinabi at hindi ayon sa utos lamang ng tao. Kapatid kaibigan, kami po ay nag-aapila sa inyo, sundin natin ang batas ng Diyos. Sundin natin ang panawagan ng Diyos na lumabas sa maling katuruan at hanapin ang nagbibigay ng katotohanan, mga turo na pupawang mula lamang sa banal na kasulatan. Ang tunay na Kristo, panigan natin at hindi ang Antikristo. Pagpalain tayong lahat sa gabi pong ito.